Good morning mga boss. So today pag-uusapan natin kung ano na nga ba yung balita dito sa ating Mitsubishi Mirage G4 na 2021 model. Ayan, nabili ko to nung 2021, nung December 30. Ayan, last day ng December yon. Kasi nirush lang namin, parang in 5 days nakuha ko agad yung kotse. Ayan, medyo may mga bakasyon na yun. Tapos, ayun talaga, 5 days. Ayun, December 30, nakuha ko siya. Pero sabi sa akin nun, 2022 model daw to. Pero nakasulat sa papel 2021 model. Ayan. Correct nyo na lang ako Ayan. So pag-usapan natin kung ano na nga ba yung lagay nito. Kasi meron tayong mga video na nakaraan na napunta tayong Baguio. Ayan. Tapos napunta tayo sa South. Ano yung fuel efficiency. Tapos kung ano yung mga na-encounter natin. Kung may na-encounter ba tayong mga problema. So i-share ko sa iyo yun. Ngayon, puntahan muna natin to. Ano yung current state. Noong nakaraan, nagpa-PMS ako. Itong ngayon nire-record ko to Sunday ng umaga. Ngayon, 24. May 24. Then, nung last Wednesday lang, nagpa-PMS ako for 35K na PMS. Ayan, sa Mitsubishi. Ayan, so lahat ng PMS nito mga boss, saka sa ko pina-PMS. Kasi sobrang goods talaga ng feedback. Ayan, so umpisa pa lang mga boss, sasabihin ko na sa inyo, okay yung Mitsubishi natin na Mirage. Wala akong nakuha problema dito mga boss. As in, makina, okay. Sa natin hood, papakita ko sa inyo na hindi ko nga halos ginagalaw to eh. Ayan. Okay mga boss yung sa makina, gulong. Ayan, wala tayong problema mga boss. As in talagang ginagamit ko siya. Pambili lang dyan. Ayan, mostly kasi close lang yung mga pinupuntahan ko. And wala talagang problema mga boss. So nakailang long rides na rin tayo, wala akong naging problema. Tapos ayun, minsan punong-puno lagi ng gamit, laging may laman yung trunk, wala namang problema kasi dito lang naman. Sa mga long ride wala din problema. Hindi ko ma-emphasize kung ang posible naging problema ko dito. Wala talaga mga boss. Ayun, kahit sa mga ilaw, wala pa akong pinalitan, naka pa rin siya, naka halogen, hindi pa tayo naka LED. Ayun. Sa upgrades, puro puro dashcam lang yung pinapalitan ko. So ngayon ito, alam ko QCY din to eh. Ayan, so 2,000 lang to, bili ko dito. Ayan. Tapos wala naman na bago. Ang pinaka last na upgrade na ginawa namin dito, ito. Ayan, car seat, yung cover. Ayan, so pinagawa ko to sa may Marilao. Alala ko Marilao yun eh. Ayan, so kung mahanap ko yung pangalan, lalagay ko na lang dyan. Ayan, bilang suporta din kasi napaka-smooth ng transaction nun, taka napaka-convenient. Around 5,000 pesos yung nagastos namin dyan. Tapos ano pa bang upgrade? Yung tint mga boss. So ito pinagawa ko sa Malolos, sa Kirena. Sa may Malolos, papunta sa Blas Ople Road, doon banda. Ayan, marami naman yan, halos pare-pareho lang yung price range. Ito medium yung pinalagay natin, tingnan nyo. Ayan, so ganyan sa labas. And then ganito siya sa loob. Ayan. So nung umpisa okay naman, and ngayon di ko alam kung talagang mainit lang kasi talagang umiinit din yung loob. Pero hindi siya kasing mainit nung dati. Okay, so yun lang yung mga upgrades na talagang significant na ginawa namin kasi wala naman na kaming gustong i-upgrade dito kasi talagang pang family use lang. Ayan. Mag-asawa ngayon, may baby na kami. Meron tayong car seat. Ayan, yun lang. Wala nang iba. Ayan. Pero amin kasi kahit yung may baby na, medyo masikip na rin kasi nakita nyo, yung taas na part, naging tambakan na nung gamit ng baby, mga maliliit na bag, mga emergency diaper, gano'n. So, pero kasya pa din naman. Ayan, kasi meron ka pang front seat. Dito na ngayon halos nilalagay lahat ng mga gamit ni baby kapag alis kami. Ayan, major feedback. Dito sa pagkakaroon ng phone holder, ito yung pinaka pumasok. Ayan, pinakamagandang phone holder na nabili ko. Kasi yung iba yung mga dipatong dito, nakakaharang sa view. Tapos ito, yung tali kasi guys, kapag laging kumakaskas yan sa dash nyo, magagasgas. Oh, actually may sticker. Ano ba to? Sticker ba to ng dash? Ayan, may sticker pang i-dash namin, no? Oh, may yung factory sticker, oh. Hindi ko pa natatanggal. Pero yun, ito kasi kumakaskas. Nakita nyo. Oh, so, hindi okay yung sa akin dati yung mga nakalagay dito. So, ito yung napili ko. Marami ng variation nito ngayon. Ito U-Green. Ayan, piliin nyo kung ano yung babagay sa inyo. Huwag nyo akong gayahin. Ayan, pero ito, pinaka-good sa akin. Ngayon, feedback ko dito sa Mirage, ang pinaka-ayoko dito as yung lalagyanan ayan. Kasi apakaliit mga boss. Tapos dito rin. Alam ko may nga nabibili nito, pero hindi ko pa siya na-upgrade. Ayan. So, yun lang. Wala namang na akong ibang masasabi pa dito sa loob. And then pupunta na tayo sa makina.
So yung ating mileage based dito sa PMS, tingnan natin ha. Nakalagay dito year make is 2021. Das ang kilometers natin is 34,848 nung dinala ko siya doon. Ayan, then ano ba to? Kaya sold is December 30, 2021. And ayan, so ano ang financing ko dito, east-west ang hulog ko per month 15,600 yata. Ayun, tapos barya-barya. And ayan, so matatapos na siya. Konti na lang, konting tiis na lang mga boss. Ayan. Medyo kung ako din sa inyo, second hand lang kuhanin yung kotse. Kung kaya nyo mga boss, kung kaya nyo hintayin o kaya nyo ipunin within a few months, napakasulit kung second hand yung kukuhanin nyo. Pero syempre, ang question mark doon is yung risk is laging yung okay ba yung makukuha yung unit. So, marami naman yung yung way kung paano prevent na or paano maiwasan yung scam o yung sirang unit. Ayun, kahit naman dito sa bagong sasakyan, posible siyang may sira. Syempre makita niyo 'di ba? Mali na sasakyan, may sira pa din. Natapatan ka lang, boss. Ako naman natapatan ako ng maganda. That's why I'm sharing this to you na hindi lahat negative, okay? Ayan, so ito, ang cost nung 35K ko ay, ayan, 7,000 lang yung PMS ko. Ayan, kasi kapag napunta ako sa, yung mga, ang tawag doon? Oil change, mga PMS around 4 or 5, ganun. Fully synthetic. Sasabi ko lang doon, meron na akong chance na yung talagang mga mekaniko ng Mitsubishi yung tumingin sa sasakyan ko. So, doon na tayo, di ba? Walang problema, nakaupo ka ng maayos, okay naman lahat. Yun. Then, of course, syempre, kung depende sa kalagayan natin, doon tayo din papa-PMS sa labas. Ayun. So, nagkataroon lang nung nakaraan, sabi ko, konti lang pala gap nung price nung pagpapa-PMS doon sa kasa at saka sa labas. Why not, doon na tayo sa kasa para masabi na natin na kasa maintain, wala tayong ibang pinalitan. Kung sakali maibenta natin tong kotse, yan pa rin mga boss. So, alagang Mitsubishi. Laging yung papel guys, naka-document dito. Ayan, dito sa checklist kung ano yung state ng sasakyan. So, hindi nakalagay dito sa mahalaga tong papel na to. Hindi siya ganun kalaga, pero sa ibang tao, maaarte bumili ng sasakyan, mapakita natin sa kanila na ito yung history ng sasakyan. Ayan. Ngayon, sa threads. Sa brake pads naman, ito yung kinagulat ko kasi parang 2 PMS na ako naka-ready magpalit ng brake pads. Kasi medyo masakit sa bulsa yon. Ngayon, ang brake pads ko ay 6mm pa din. Ayan. So, sabi nung advisor is required daw nila magpalit kapag mga 2mm na, around ganon. So, 6mm ako. Sabi niya, ang factor daw, kaya baka dahil makapal pa din or may kapal pa ng konti yung brake pads ay dahil sa manual at saka yung sa pagdadrive, yung driving habits kasi mga boss. Ayun. So, pero kasi sa manual, yung engine braking, yun yung isa sa mga reason kung bakit mas tipid din yung sa manual. Ayun nga lang, syempre, iba yung pagdadrive ng manual tsaka matic. Kasi sa matic, gas preno. So, sa manual kasi may engine brake. So, ayun, depende sa nagdadrive ng manual. So, meron din naman kasi nagdadrive ng manual na preno din ang preno. Ayun, nakita nyo yung mga nagdadrive sa kalsada. Nakita mo, nakago kayo, o kaya paakyat, nagpe-preno. So, anong point mo, boss? Ayun, so, yun yung mga gastador sa preno. Anyways, ayun, nagulat din ako eh. Ayun, akala ko kasi preno na ako. Pero, ayun pala, okay din naman pala yung drive. And then, sa gulong naman, okay pa daw yung threads sa mga gulong natin. Papakita ko mamaya. And then, silipin din natin yung makina. Okay, so yun yung laman ng ating report. Yun yung pinaka-significant dito eh. Kasi wala naman na ibang, Tara, punta tayo sa makina. Binuksan ko na eh. Ay, on ko ba? Hindi ko na i-on. Teka, kayo dyan. Ngayon mga boss, sa haba nung natin, yung sa tinagal natin dito sa Mirage, ang pinaka naging problema ko pa lang, yung sa rear trunk, meron akong short video about dun sa rear trunk. Buksan din natin. Ito. Ayan, sa rear trunk, meron akong short video dyan eh. Yung nasira yung ito, yung clip na yan. So, meron akong short video kung paano ayusin to eh. Kasi natanggal yan. Itong clip na to mga boss. Ayan, natanggal na naman So, kasi yan dito. Ayan, guide. Iipit na yan doon. Ayan, para hindi ko makakalansing. So, kung may unwanted kayo nakalansing, ito yun, natanggal. Tinamaan niya ng gamit nyo dito sa trunk. Ayan, so ganun ayusin yung clip na yan. So, ayan, wala akong mahanap niya na video sa YouTube nun eh. So, parang pinanood ko lang yung kung paano gumagana to. And then, nakita ko yan. Sharing lang.
So aside doon, munti ko na yung paggawa yan sa kasa eh. Ayan. Aside doon, ang sumunod natin na sira yung sa blower. Yung blower namin, actually last week lang, kaya na-trigger yung gusto kong magpa PMS. Kasi yung blower nung Mirage, biglang uminto. Meron siyang bugang hangin na from scale of 1 to 10, siguro let's say 1 yun. Tapos, tawag dito, umaandar naman. Pag ino-on ko to, lumalakas naman. Pero dito, kita nyo, madumi. Meron kasi dyan yung cabin filter sa loob. So, chinek ko yun. Okay naman yung dumi. Tapos, chinek ko rin yung, yung paligid. May tissue. May tissue ako nakita. Kasi in the end, umuwi kami. Tiniis namin na mahina yung aircon. And, yun yung, kinalabasan. Nag-research ako. Tapos, yung blower nga daw. Ang ginawa ko, binaklas ko yung blower. Yung blower, mga boss, ito yung nasa ilalim. So, do it at your own risk. Ayan, search nyo na lang. Hindi ko kayo tuturuan dito. Baka sabihin nyo kasi, pinangunguna ko yung mga mekaniko. Ayan, so yung blower, possible na sira. O kaya may na-stock na kung ano doon. So, yung sa amin, may na-stock na kung ano. May mga dahon. Hindi ko alam paano nakapunta doon yung dahon. Pero sabi nung advisor, baka daw dahil dun sa circulation. Ayan, dahon nga lang daw talaga yung nakapunta. So, yung dahon na yun, sumingit doon sa dun sa blower, kaya siya nakahinto. Then nilinis ko lang yon, binlower ko lang yung blower at okay na. Ayan. Open na natin yung makina, mga boss. Ayan. So ngayon ang na nito, odometer 34,929. And so lagi tayong nakahinto sa kung saan. At ayan, yung fuel efficiency natin, pang lang talaga, yung lagi naka-stop, lagi naghihintay, mga around 12 to 15, ganun yung per kilometer. 12 to 15 kilometers per liter. Ayan. So ngayon, ito naman yung makina natin. Ayan, malikabok lang. 3 years, tinagal yung battery ko na stock. Ayan, maniwala man kayo hindi. Kung 3 years ago siya, 3 years siya tumagal. Ayan, namatayan ako ng baterya sa MOA. Ayan, tumawag pa ako ng Motolite para magpalit. Kasi namatayan ako ng baterya. Nasa ilalim kami ng parking. Dun sa mga kondo dun sa MOA kasi nagkaroon kami ng sinalihan kaming takbo. And then nung pauwi na kami, ayun, namatay na. Ayan. Pero kapag naramdaman nyo na yung matagal na mag-start, ayun, pwede nang palitan yung baterya. At saka yung palang baterya na kasama nito, pang less than 1 year lang yun. Ayun, ngayon ito, Motolite Gold na yung pinalit natin. Then sa makina, totally wala tayong problema. Wala akong kahit anong pinagawa dyan. Walang kahit sinong humawak pa dyan. Kita nyo, hindi ko nga nagagalaw to. Anyways mga boss, so yun na. Ang summary nitong video na to, wala tayong problema sa Mirage ko. Okay siya, long drive so far. Kung sakali magkaroon ako ng problema in the future, magpo-post ulit ako, mga boss. Kaya kung may gusto kayong itanong, mag-comment kayo dyan. Ayan, all about Mirage lang kasi yun lang naman yung kotse natin na laging ginagamit. Okay, so ito yung Mirage natin. Ayan, sobrang thankful ako dyan kasi hindi ako pinabayaan yan. All throughout, ayan, one of the best decisions bukod sa financing siya. Yun lang yung problema. Okay, may sakit kasi sa bulsa yung financing, mga boss. Ayan, kapag umpisa, meron kang kotse, pero kapag mga around 2 to 3 years na, yung naisip mo na, uy, laki ng chunk nung kinikita mo na pumupunta dito. Ayan, nasaan na pala, inipon mo na lang para makabili ka ng second hand. Kung saan laking ganon sa buhay. So, yun yung mga pag-iisipan nyo mabuti talaga, mga boss. So, yun lang, mga boss. Kung meron kayong question, magtanong lang kayo dyan. And try natin gumawa ulit ng video. So, shoutout sa iyo, boss, dun sa nagtanong sa atin ng itong video na to. Kagabi ko siya nabasa yung comment and then ginawa natin ng video ngayon. So, yun lang. Drive safe mga ka-Mirage natin dyan. Maraming salamat, mga boss.